Magandang umaga po sa atin lahat at magandang umaga rin po sa mga FB Live na palaging sumusubaybay sa ating gawain. Para po sa ating opening song, Gloria sa Kanya. Muling umawit sa pangako'y umaasa at sa huling stanza po tayo nagtatayo. Labing sa pangako
sa ating opening prayer. Pamunayan po tayo ni Brother Renato David. Kami po yung nagpapasalamat dakilang Ama sa pagkakataon nito. Muli dahil kami nagkasama-sama upang makapag-aral po muli sa iyong mga salita. Nagpapasalamat din po kami na ingatan mo ang bawat isang kapatid mula sa kaniyang tahanan ay dinako po sa lugar na ito ng pagtitipon ng mapayapan at maayos ang katawan. Maraming salamat po sa pagkakataon ito at nawa dalangin namin ang pangunguna mo sa aming kapatid na itatayo mo po sa likuran ng pulpito ng babahagi ng iyong salita. Pagbabayan mo siya, bigyan ng katalinuhan, sapat na kakayahan upang maipaliwanan po ang iyong mga salita na siya magiging pagkain spiritual ng bawat isang lumalo ay umaga. Dalangin din namin na makuha po ng bawat isa ang pagpapalang spiritual na nais mong makamtan namin ngayong araw ng pagtitipon. Gabayin mo po kami lahat mula sa umpisa hanggang sa aming patapos at maitaas nawa ang iyong pangalan sa atas-taasang pagtitipon. Maraming salamat po. Ikaw po ang siyang makakasabi. Sa dakilang pangalan po ng aming mananakot na si Jesus. Bago po basahin natin scriptural reading, atin muna pong ibibigay ang ating mga kapatid na mga hihilang membro po ng kapulungan para sa kanilang nihandog na kanta. Akin na po silang tatawagan.
kapatid na nagbigay ng kata sa araw nito. Ngayon po ay tayo po'y muling tumayo para sa ating scripture reading. Aking pong babasahin sa Bibliang Tagalog. First Peter, Kabanatang 5, talatang 10 hanggang 11. Babasahin po sa Bibliang Tagalog. At ang Diyos na buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, at siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sa verse 11 po, last verse po. Sumasa kaniya nawa ang paghahari, magpakailanman siya nawa. Taypuin mo po. At ngayon po yan natin ating mga pag-isipan sa ating tagapagsalita sa umagang ito, ang ating kapatid na si Brother Arlan Bacana. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning to everyone. Yan din po sa aking mga FB viewers. Napaganda po ng ating tanging bilang, no? And God's own Son will be the leading one, sabi niya. Ating Panginoon Yeso Cristo at siya mga sa atin doon sa alapaap sa mga mananampalataya. Meeting in the air. So yung ating talata ngayon, makita sa 1 Pedro, Kabanatang 5, talatang 10. But the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen you, and settle you. To Him be the glory and dominion forever. Amen. So, kung natatandaan nyo, matagal ng panahon, pinag-aaralan na natin itong topic na ito. Atin uling bibisitahin yung paksa na ang biyaya ng Diyos. Upang paalalahanan tayo sa kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Amazing grace. Siguro last 2 years na yun nung ating tinalakay ito, na ako rin po yung tagapagsalita. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, tulungan niyo po kaming alalahanin, magsilbing paalala sa kamangha-manghamong biyaya, lalong-lalo na sa iyong mga anak, upang kami ipamuhay ito, pasalamatan ito, na wala kaming maibabalik, maibabayad, kundi pasasalamat at ito'y makita sa aming buhay. Ang kamanghamang ng biyaya mo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. The first mention of grace is in the Bible ay makita yan sa Noah, sa Genesis chapter 6 verse 8. Ganito po ang sinasabi, yung unang pagbanggit ng termino o salitang grasya o biyaya ay makikita sa Genesis Kabanatang 6 sa talatang 8. Na dapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Biyaya ng Diyos ay pinakita rin doon sa Old Testament. Kasi most of the time, ang biyaya ng Diyos ay napopokus siya in the New Testament. Pero dito pinakita ng Panginoon Diyos kay Noe
ang biyaya ng Diyos. Favor, God's favor to Noe. Sapagkat inihayag ka sa kanya ang paggawa ng arko. Na ang arko iyon ay simbolo sa ating Panginoon ito. Na pinagkatiwala sa kanya upang gawin ang arko. At nung natapos na nga yung arko, nung tapos na yung arko, ay sinabi niya na pumasok ang mga tao sapagkat si Noe ay isang tagapangaral sa katwiran. Kaya sinasabi sa Ikalawang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 5, na si Noe ay tagapangaral ng katwiran. At ang sino man pumasok sa arkong iyon ay maaliligtas physically sa baha at spiritually sa kanyang relasyon sa Diyos na siya'y maliligtas. So, ginawa ito ni Moses at nabuo ang arko. Ganyan din ang Panginoon sa Kristo. Ginawa niya ang lahat-lahat para sa iyo at sa akin at sa lahat ng mga tao na inaalok ang kaligtasan. Kaya, tinapos ng Panginoon sa Kristo katulad ng ginawa ni Moses upang ang biyaya ay may alok ng libre, walang bayad. Kaya ng kaligtasan. Kaya sa Old Testament, yung ating point number 1, grace that saves, or saving grace. Yung biyayang nagliligtas. Ating talata po ay makita sa Tito, Kabanatang 2 sa talatang 11. Titus chapter 2 verse 11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. So ang biyayang ng Diyos, the grace of God, siya mismo ang Panginoon Jesucristo. Pinakita niya, hindi niya nang sinabi, pinakita niya, the grace of God is the Lord Jesus Christ. Kaya nga, sa John chapter 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa kanya, ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. And then verse 14, at nagkataong tao ang berbo at tumaan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong na Ama, sino? Ang Panginoon Hesus, na puspos ng biyaya at katotohanan. The Word is the Lord Jesus Christ, full of grace and truth. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. At paano pinakita ng Panginoon yan? Bago siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo, sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sapagkat malalaman niya ninyo na ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo. At upang sa mamagitan ng kanyang karuhaan ay magsiyaman kayo. Yan ang biyaya ng Panginoon. That though He was rich, yet for your sake He became poor. That you through His poverty might be rich. Yan ang biyaya ng Diyos. Kaya, yun nga yung ating Panginoon sa Kristo. He is great. Grace in a person manifested. Siya mismo ang Panginoon. Siya'y nagkatawang tao para sa atin. Kaya, ang tatanungin tayo, di ba, paano ang kaligtasan? Napakadali ang kaligtasan na hindi makuha-kuha ng mga tao ngayon. Na sumampalataya lamang sa Panginoong Hesus. Because it cost the Lord Jesus Christ to die on Calvary. It cost His life. It cost His separation from the Father. Yun ang hindi makuha ng tao ngayon. Pero yung walang bayad na yun ay costly sapagkat yun ang ginawa ng Panginoon. Ang dapat gawin ng tao ay sumampalataya lamang. Sapagkat ginawa niya, binayaran niya lahat. Kaya yung grace, hindi siya cheap grace, kundi costly grace.
Mahal siya. Pero hindi natin binibili, kundi libre natin kukunin at tatanggapin sa pananampalataya ang Panginoong Yesus. Costly, mahal. But for us, walang bayad na tinanggap natin. Kaya, yan ang paboritong verses natin, di ba mga Kristiyano? Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. For by grace are you saved. When we understand the doctrine of grace, walang bayad. Kaya ng pananampalataya sa Panginoon Diyos, sapagkat pinayaran na niya. Finish. Ang nagiging problema lang pag tinanggap po ang Panginoon sa Kristo, ay ganito, marami kong iiwanan, marami kong aasin sa buhay ko. Pero, it is free. Grace is free. Tanggapin natin siya. Kinakanan natin siya bilang tayo makasalanan upang tayong makasalanan ay makatagpo ng forgiveness sa Panginoon sa Kristo. Ng eternal life, ng the gift of eternal life, which is free, libre. Ang condition lang ay tanggapin natin sa pananampalataya ang Panginoon. Sabi sa Romans 3:24, palibhas ay inaaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Being justified freely by His grace to the redemption that is in Christ Jesus. Romans chapter 3 verse 24. The grace of God offered to us is free. To receive or to reject the grace of God. Nandyan ang tao. Nasa kanya kung tatanggihin niya o tatanggapin ang biyayang ito ng Diyos na nasa atin. Yan ang saving grace. Yung grace that saves. Point number 1, saving grace. Kaya, familiar sa atin yung awiting Amazing Grace. I was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Point number 2, grace that saves must lead us to serve the Lord through His gifts. Ang aking talata ay Ephesians chapter 4 verse 7. Ganito po ang sinasabi. Ephesians chapter 4 verse 7. Datapwat ang bawat isa sa akin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. So, the term grace here is kakayahan or ability to serve the Lord. Iba-iba kasi ang iba-ibang gamit ang grace. Patandaan natin, ang grace ay free, binibigay sa ating mga Kristiyano. Napakahalaga ng talatang Ephesians 4:7, mga kapatid. Tignan nyo. But unto every one, sa bawat isa. Sa bawat isa pala na Kristiyano, mayroong ibinibigay na grace ang Panginoon to serve Him. But to every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Yung sukat na kaloob, tandaan natin, bawat isa sa atin ay Kristiyano na tunay na tumanggap sa Panginoon ay binibigyan ng grace, ability, kakayahan to serve Him. Isa sa magandang verse para sa mga Kristiyano, it always remind us na every one of us is given grace. Ang nagiging suliranin o problema ay hindi natin dinidiscover, di ba? Hindi natin dinidiscover na madalas natin pag-aralan at natalakay natin yung ating gift.
if you are in Christ already, na kay Kristo ka na, discover po natin yung ating biyaya, gift sa church. Kaya minsan paulit-ulit na ang mga kapatid, gamitin natin yung biyaya yun, yung kaloob na yun. Baka dumating ang Panginoon ay hindi ka man lang nagamit sa church. Ang mga kapatid natin na naaral dito ay hindi upang i-blame ang kanyang kapatid, kundi encourage. To encourage them to serve the Lord. But to every one of us is given a grace, ability, kakayahan to serve Him. Kaya nga naalala ko palagi, dahil yung mga kalalakihan, obviously yung mga gift nila ay palaging na-highlight. Pero yung mga kababaihan, sa Titus chapter 2, 3 and 4, nakita mo natin yung the woman can teach other women. The woman can encourage other women. The aged woman can encourage, can teach, can counsel younger women. Can teach children, prayer warrior. Yan ang mga gawain ng mga kapatid natin kababaihan. Naalala ko tuloy yung si Mrs. Calagao, yung mga panahon niya kung bakit maraming naligtas sa Santa Monica ay through Mrs. Calagao. Na noong mga unang panahon ay sabi ko sa aking magulang, bakit lagi na si Mrs. Calagao kinatao? Makapagluto, makapagawang bali. Kasi nanay ko noon, nagtitinda kami doon sa Guagua. Pagdating niya, parang na-stall mo lahat. Yung mga lulutuin, yung pagtitinda, pero sa katagalan, si Miss Calagao pala ay kaloob ng Diyos. He used His gift sa maikling ng panahon. Saan namatay. Pero napakamabisa, epektibo yung ginawa niya. Yung bunga niya, he's not preaching in the pulpit, but he is encouraging women, believers, young believers, in the things of the Lord, sa ating pamumuhay Kristiyano. So, naalala kong bigla siya, na isa siyang huwaran din sa mga kababaihan at sa ating mga young people. So, if the Lord given us gift, kakayahan para sumunod para maglingkod sa Panginoon. At paano naman tayo magiging effective na maglingkod sa Panginoon? Point number 3, the grace of God must be seen to His people. We must be a people of grace or sanctifying grace. Sabi dito sa Colossians chapter 4 verse 6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Sabi, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Sabi sa Colossians chapter 4 verse 6, hindi lamang ito sa ating pananalita ng punong-puno ng biyaya, kundi bagkus sa kabuuan yung ating pamumuhay. Kaya let us be gracious to all, even in unbelievers. Di ba madalas yung sa social media, yung pagkasabi ay hindi maayos, di ba? Naalala niyo po ba yung sa social media yung asawa ng isang dancer, si Raul Aragon? Raul Aragon ba ito? Ay, Alvin Aragon. Gawa yung Raul. So, sorry po. Alvin ne. So, may katotohanan niya sinasabi. Pero, he said it with malamong hearts na
Sabi nga, let us be gracious. Dati naman tayong ganun kuminsan, di ba? Dati tayong masungit. Tapos masungit pa rin tayo sa pagsasabi ng tama. Gracious, sabi nga. Laging pinapaalala sa atin ng Panginoon niya. Lalo na sa mga hindi mananampalataya. Lagi nating, minsan, di ba, ikaw, talagang makanyan ka. May impyerno na kanyan. Pero, sabi nga, grace, truth without grace is self-righteousness. Nakuha niyo mga kapatid. Truth without grace is self-righteousness. Na alam ko kasi ako, mag-Bible pating gabing ginong may impyerno kayo kanyan. Nice way ba yun? Hindi to ng mga kapatid, no? Kasi dati, ganun din tayo. Wala tayo sa Panginoon. Kaya, napakahirap, di ba? Ang isang homosexual, ang isang nasa LGBTQ plus A ba yun? Hindi ko maano. Pero, di ba, pag nakita natin sila, ay, makanyan nila yun hangga, mamuntayang yung kainin, makanyan. Pero, pinapaalala din para sa atin ng Panginoon na tayo rin ay makasalanan noong unang panahon. Let us be gracious to them and share the gospel. Yung Alvin Aragon, maaaring may tama yung pagkasabi niya according to the Bible, pero parang harsh sa mga nakikinig. Naalala niyo ba si Manny Pacquiao? Nung sinabi niya, kahit yung animals, they have relationship with the same sex with animals. Di ba hindi naintindihan ng iba yun? Kasi truth without grace is self-righteous. Na para bang na yung banal, nagsalita na, parang holier than thou. Pero sabi sa kabilang banda naman, grace without truth is condoning. Alam niyo yung condoning? Yung sinasabi mo, anak, ang bait mo talaga, anak. Pero hindi mo lang sinasabi yung kamalian niya. Consentidor ka. Di ba? Yung anak, pagbutihin mo anak, pero hindi mo sinasabi yung mali niya. That's telling with grace without truth. Diba? Magiging considerador ka naman kung hindi mo sasabihin. Yung compromise. Telling grace without the truth. Kanina, truth without grace is self-righteousness. At ngayon, truth without grace ay grace without truth is condoning. Kinokonsinti mo sila. Kino-compromise mo yung dapat mong ipangaral sa tao. Kaya ang Panginoon sa Kristo, yung ating John chapter 1 verse 14, is full of grace and truth. Balanse siya. Pero yung nakita niya yung Samaritan woman, di ba? Yung Samaritan woman, anong sabi ng Panginoon sa Samaritan woman? Bigyan mo ko ng iinumin. Sabi ng Samaritan woman, bakit ka lumapit sa akin? Ikaw ay isang Hudyo, ako isang Samaritano. Kasi ang Hudyo, para bang mas mataas na uri kaysa sa Samaritano. Yun ay grace. Yun ay grace. Inabot ng Panginoon. Humingi siya ng tubig. Inabot niya ang babae nito. At sabi ng Panginoon, kung iinumin mo ang kung iinumin mo ang tubig na ito, ay walang hanggang tubig na ito, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sinabi ng babae sa kanya, magsasalita ka na para kang ikaw ay propeta. May darating na Mesaya. At sabi ng Panginoon, ako yun. Sabi ng Panginoon Jesus. At sabi ng Panginoon Jesus, nung nakakilala na ang babae nito, sino ang kinakasama mo ngayon? Di ba 5 sila? At may isa sa kanila ay hindi mo asawa. Yun ang grace and truth. Inabot niya muna yung babae. Nakakilala sa kanya yung babae. At sinabi niya yung kamalian niya.
na ang lahat ng 5 niya kinasama ay hindi niya, asawa. Yun ang balanse ng grace and truth. Grace, inabot niya at sinabi niya yung kasalanan niya. Ganun din sa John chapter 8, di ba? Yung babaeng binabato. Binabato ng mga disipulo, ng mga Hudyo. Sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo walang kasalanan ay batuin siya. At walang bumato, di ba? At sabi ng Panginoon sa kanya, pinatatawad na kita, go and sin no more. Kaya ang Panginoong Jesucristo, balanse siya. Pinatawad niya ang ating kasalanan, pero pinapakilala niya na ikaw ay huwag nang magkasala. Huwag ka nang magkasala. Hindi na ang kasalanan ang naghahari sa iyong buhay. Kaya, paano tayo maglilingkod? Paano maging effective? We must be a people of grace. Na tayo'y, ang ating buhay ay biyaya at katotohanan. Na makita sa atin ang biyaya ng Diyos. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. At sa pang problem, point number 4, sa biyaya ng Diyos, at ito'y naaabuso. Naaabuso ang biyaya ng Diyos. Dahil ito ngay libre, ito ngay binigyan na sa atin ng Panginoon, sa ating mga Kristiyano. Sa Romans chapter 6, verse 1 and 2, Romans 6, chapter 1 and 2, ay chapter 6, verse 1 and 2, sabi dito, ano baga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Sabi sa verse 2, wag naman mangyari. Kaya ito nga yung grace must not be abused, but instead our motivation to live a holy life. Sabi dito, yung biyaya naman ng Diyos ay malawak yan. Totoo naman po, malawak ang biyaya ng Diyos. Masagana ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang biyaya ng Diyos ay, sino ba sa atin nang hindi nagkakasala, mga kapatid? Miya't maya, minuto, bawat oras nagkakasala tayo, di ba napakalawak ng biyaya ng Diyos? Abounding grace. Pero sabi sa verse 2, wag naman sana, wag naman mangyari. Ang ibig sabihin dito ay, wag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. But God forbid, sabi dito, that grace may be abound. Kapag ito daw yung ating nasa isip, ayaw nating magkasala. Kahit na kuminsan, yung pagpapatawad niya, paulit ng paulit ng paulit. Pero hindi ito magiging lisensya upang tayo abusuhin natin ang Diyos. Even though He forgive us paulit-ulit, kung daw natin abusuhin. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag naman sana. Diba yung napaganda yung awitin na grace? Alam mo yung awitin na grace? Yung, ang ganun pangalan, Laura story yata yun? Yung, lagi siyang nahuhulog, sabi niya. Everyone, lagi niya akong nagpo-fall. But your forgiveness abound. That how many times I fall, but your forgiveness abound. That was grace. Kasi sabi dito, the same chapter, Romans chapter 6, verse 14, i-highlight nyo maganda, sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng
kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. We are not under the law, but under grace. Sabi dito, parang magiging madali pala. But under grace, parang yung pagkakasala mo ay hindi mo na inaabuso. Hindi mo na ginagawa. Dahil nga yung grace ay motivation mo na ngayon upang mabuhay na may kabanalan. Kung gaano kalawak ang biyaya niya na pinapatawad ka, ay doon ka magkakaroon ng motivation na ayaw mo nang magkasala. Makapagbigay ng kalungkutan sa iyo, sa Diyos, sa ating Ama. Kaya ang problema, yung hyper grace ngayon, na totoo naman, ang Diyos ay mapagbiyaya, mapagpatawad, pero wag natin abusuhin. Point number 5, grace that sustains and strengthens us. Sabi dito, 2 Timothy chapter 2 verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang paggamit naman dito ng biyaya ay kalakasan. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Grace that sustain and strengthen us. Yung palang biyaya na na kay Kristo ay available na. Ang responsibilidad ng Kristiyano is to be strong. Magpakalakas ka sa biyaya. Kaya sa akin. Ay ating verses, But the God of all grace who had called us in this eternal glory by Christ Jesus, ano yun? Salvation. But after you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Yun yung tinatawag na sustaining grace. Yung sustaining grace na biyaya. Kaya ang Kristiyano, kung tatagumpay siya sa kanyang pamumuhay Kristiyano, sapagkat kung ikaw ay na kay Kristo na, nasa iyo na ang banal na kasulatan, nasa iyo na ang Holy Spirit upang bigyan ka ng kapangyarihan. Nasa iyo niya ang mga kapatid na nananalangin sa iyo, na sumusuporta sa iyo, na nagbabahagi sa iyo ng salita ng Diyos upang magtagumpay ka sa iyong pamumuhay Kristiyano. Yan ay sustaining grace. So, tayo ay people of grace. Kaya, sabi na, be strong. Kaya, di ba, minsan, sabi ng ating kapatid, Brother Jude, kamusta na ka? Mahina akong pungin eh. Magpalakas ka dahil available na yung biyaya nyo. The Holy Spirit, the Word of God, the children of God, tayo na nagbibigay ng suporta sa bawat isa na nananamin. Point number 6, grace will keep us to be humble and guard us from being proud. Ang biyaya ng Diyos ay mapapanatili sa atin upang tayo'y mapagkumbaba at babantayan tayo na maging palalo. Di ba napaganda? Ang biyaya ng Diyos ay mapapanatili sa atin na maging mapagkumbaba at babantayan tayo maging palalo at mayabang. Tingnan niyo po yung tagpo dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 9. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 9, At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng pahayag ay binigyan ako ng isang tinik sa naman, sa isang sugol sa tanat upang ako'y tampalin na ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito ay mga itlo akong nananangin, mga tatlo, no? Sa Panginoon upang ilayo sa akin. At nagsabi sa akin, ang biyaya ay sapat sa akin, sapagkat ang kapangyarihan ay maging sakdal sa kahinaan. Kundi bagkus akong magangkuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So, ang biyaya ng Diyos ay magpapanatili sa atin maging
mapagtumamba at bantayan tayo maging palalo. Yung tinik sa laman kay Pablo, sabi nila, hindi naman ito physical. Kung ano man yun, physical or spiritual, ito isang suliranin kay Pablo. Hindi niya inaalis. Bakit? Hindi inaalis ng Panginoon upang wag siyang magmapuri. Diba? Dahil kasi si Pablo, pwede siyang posible siyang magmapuri eh. Kasi yung half ng New Testament ay sinulat niya. At marami pang pinagkatiwala ng Panginoon Hesus sa kanya. Kaya yung every time we hear the grace of God, will give us to be humble. Ano yung binigay kay Pablo? Yung sakit niya, binigyan siya ng endurance, di ba? Hindi niya naman nalis yung sakit eh. Pero binigyan siya ng endurance. Pagtitiis upang sinabi niya, upang sabihin niya na ang grace na galing sa Panginoon ay sapat sa akin. Is my grace is sufficient for me. Upang sa kabila ng kahinaan ko, ay maging malakas ako dahil sa Kanya. Siya lamang ang dahilan. Siya ang may credit kung bakit ako napagtagumpayan, kung bakit ko na-endure, kung bakit ko na-tiis ang tinik na laman na ito. He get the credit, He get the glory. So, napaalala lagi sa atin ng mga kapatid. Kaya ang Kristiyano, na palagi nating sinasabi, palagi ko na ibabanggit, Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow. Do not boast about anything. Huwag mong ipagyabang lahat sapagkat ang biyaya ng Diyos. Yun lamang. Kaya, di ba pag kinakamustahan sa Kristiyano sa biyaya ng Diyos, okay mo po. Kung minsan ay sa tulong ng Panginoon ay okay po. Ibig sabihin, same lang yun. Yun ang laging sinasabi ng isang Kristiyano. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, 1 Corinthians chapter 15 verse 10, that by the grace of God, I am what? I am. Sapagkat sa biyaya naman ng Diyos, ako at ang biyaya ay binibigay sa akin na hindi nawawalan ng kabuluhan. Last point po, dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi natin mabibili. Point number 6, ang biyaya ng Diyos ay hindi natin mabibili, mapapantayan, mababayaran. Ang ating respond ay pasasalamat, pagpupuri sa Kanya. Kaya when we hear the word grace or grace of God, another term na maaalala natin ay gratitude. Gratitude, pasalamat. Diba sa ating awiting Amazing Grace, when we been there 10,000 years, bright shining as the stars, we have no less days to sing God's praise than when we first began. Yun ang biyaya ng Diyos. At ang makapagpapasalamat, makapagpupuri sa Panginoon ay yung recipient of the grace of God. Yung biyayang nagliligtas sa kinanggap natin, ang Panginoon sa Kristo. Biyayang kalakasan, biyayang sa paglilingkod na tinanggap natin at ginagamit natin. Biyaya na nagbabantay sa atin upang mapagkumbaba at bantayan ang ating pagiging palalo. At biyaya, yung kabuong biyaya, the God of all grace, ang respond natin ay to Him be the glory. To Him be the glory and dominion forever. Yan ang ating pasasalamat sa Panginoon. Tunay na kamangha-mangha ang biyayang ito na ating pong pinag-aralan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, the God of all grace, maraming pong salamat sa umaga nito. Naway sa muli namin pagbisita
sa paksang ito, pinaalala niyo po sa amin kung gaano kamangha-mangha, kung gaano kahanga-hanga ang biyaya mo, O Diyos. Kaya salamat po sa iyong bugtong na anak, ang biyaya na nagkatawang tao, ang aming Panginoon sa Kristo. Sa lahat-lahat ng kanyang ginawa sa amin, sa kaligtasan, sa aming pamumuhay, sa aming paglilingkod, pagpapaalala niya sa amin na siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Naway ito'y aming may sa buhay, Ama, Panginoon Diyos, upang makita sa amin ang biyayang ito, biyayang nagliligtas, upang makita sa amin kami mga mananampalataya o mamayan ng biyaya. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Salamat sa salita ng Diyos na ating narinig. Habang pinagbulay-bulay po natin ang salita ng Diyos, tayo po yung muling umawit. Dakila nga.
para po sa ating closing prayer, pumunahin po tayo ni Brother Lord Infante. Salamat sa biyaya sa amin na nagdasan. Salamat sa lahat ng biyaya sa amin. Iba o dahil sa mga pagmahal namin, pagmahal para sa iyo. Isa niya hindi namin ito magagawa, pero sa dahil sa inyong biyaya po sa amin, at sa ating ibang sa Kristiyan, nagawa namin ito pagmahal sa inyong biyaya. At salamat din po sa nangyayon namin. Salamat sa pagmahal ito sa kanya. Maraming salamat sa pagmalanin. Magalingin sa bawat kanyang karatang. Padalain din namin ang kanyang pamilya, at kung silang pagpalay, kami ng araw-araw. Salamat sa mga salita mo. Bilang sa Kristiyan, ang namin pagpalay namin ito sa nagdulo ang biyaya sa Kristiyan. Kaya sa nagdulo ang pinakatiwala, ang nagdulo ka namin sa Kristiyan, ang mga natahanan, kaya na mga awit, yung namin awit sa inyo, awit na magpapilin ka ng alwaratina sa inyong karatang. Ito ba pagpalain sa pangalan namin at makita sa Panginoon. Ngayon po tapos na ang ating gawin.